Pag-usapan natin ngayon, ito pong kakamping. Tingnan nyo ha, yung realization nila, niya pala, kasi ayaw niya rin kay Amy, ayaw niya rin po kay Camille. So kung titignan nyo to, sabi niya, kapag nanalo si Mangga, so bilangan pa lang kasi, kapag nanalo si Mangga, which is very likely at this juncture, many pinks should realize, sabi niya, kapag nagwagi si Amy Marcos, no, sa mga oras na ito, maraming mga kakamping na dapat mabuting mag-isip-isip ng kanilang initial resistance to tactical voting and strategic alliance. Yan. Ang totoo kasi, wala ho kasi naman talagang formal talks. Walang formal talks na magkakaroon ba ng alyansa between itong mga pula at saka itong mga pink. Walang ganun eh. Walang ganun. 'Di ba? Wala man lang ring ang ating pangulo. Wala talaga. As in totally, wala kaming alam na ganun. Dahil from the very start na isinusulong ito ni Trillanes, si Trillanes na nagsusulong yan na magkaroon po ng tactical alliance magkampihan, parang coalition sa ibang salita, etong kakamping at saka etong mga pula, itong nasa alyansa o sa admin. Sabi niya Pink's voting Pacquiao, Abalos or Abby Binay could have kicked out Mangga from the Magic 12. There are lessons here. Una na dyan, maging open-minded palagi. Diba? Tama rin naman yun. Kasi kung titignan niyo yung boto, 10 million. Ito yung boto na kung nagkakamali, ito yung bago magkaroon ng duplicate reading, no, na naging 26 million si Bongo, tapos binabaan nila, binawasan ng 5 million, di ba? So ito yun eh. Tingnan niyo yung boto nilang dalawa. Pang 12 si Amy, tapos pang 18 si Manny Pacquiao, pang 13 si Ben Tulfo. Yan. Ito yung ginawa ko naman. Laglag po sana si Camille at si Amy. Kung etong mga kakamping po, babase na lang tayo sa boto. So si Kiko Pangilinan nakakuha po ng 15,290,000. Diba? Si Camille, 13 million lang. Si Amy, 13 million lang. So ibig niya sabihin, at tama naman, kung etong mga kakamping hindi po naging maramot sa pagboto, nako. Kasi since we already have a common candidate na hindi natin gusto, di ba? We dislike Amy Marcos and Camille dahil nga sa association nila kay Sara. Di ba? So ano to, magmumukha lang kayong traidor sa alyansa, ganon. No. So ang gusto rin nila, matanggal si Amy. Tapos etong si Camille, matanggal din. So okay lang sa kanila na alin dyan sa apat na taga-alyansa ang pumasok. So most likely etong si si Bong Revilla, Abby Binay, Abalos, no. Kaya etong si Manny Pacquiao. Ang failure lang kasi nitong mga to, kung ikukumpara nyo sa kanila, ang failure ng mga to, wala pong tapang para sumagot, magpaliwanag sa issue ng impeachment na ginamit na narrative ng kabilang kampo ng mga DDS. While ito pong mga kakamping, pinanatili nila yung pagiging solid nila mula pa ng 2022. At yun ang nag-reflect dito kay Kiko Pangilinan. Malaking bonus naman pati nung kay Bam Aquino kasi bit-bit din siya ng mga kabataan naman ang natutukan nila sa kampanya, plus the votes from INC na we can say na nasa 2 million up to 5 million na boto. Di ba? Nakatulong o up to 3 million ganun na boto diyan kay Bam Aquino. Kaya sayang
'Di ba? Sayang. Kaya sabi niya, sana maging open-minded naman. Kasi nga, ano rin naman ni Lenny yan eh. Sabi nga rito ni Wetwater, Lenny was right. Kaya mahirap ang masyadong purist at overly virtuous na parang isang kaanib sa iglesia na naghihintay sa paparating na Mesiyas, aka perfect politician. Sadly, daming kakampings ang ganyan. Kaya nga ako naging maramot sila sa pagboto. Ayaw nilang makipag-usap. No? Actually, Lenny Robredo realized that lately. Isa rin siya sa ayaw doon sa suggestion ni Trillanes na maaga pa makipag-alyansa tayo sa admin. Ayawan ito ni Lenny. Kaya sabi ni Trillanes, binara ko nga. Sabi ko, Manay, isa ka pa sa sabotahe. Maganda, 'di ba? Ganun yung pinento ko na yun sa inyo noon eh. And then later on, eto na, umukay na si Lenny, ini-endorso na etong si Benher Abalos, si Benher. Dahil nga kinilala niya na yung malaking mga naitulong ni Benher sa kanila nung mga baha-baha diyan sa Naga City. However, si Nanay Lenny naman nila, ang kanilang binupukpok, binabash nila. Kesyo trapo ka. Amoy kanal ka. Gano'n naman yung mga camping. Yung mga mapanglait noong 2022. Nako, si Lenny naman ang ginanon nila. Dahil po dyan sa pag-endorso. Ang napatunayan lang ng eleksyon na to, solid ang boto ng INC. Solid ang boto ng kakamping. Ang mga pulahan watak-watak at hindi nag-iisip ng para sa bayan. Diba? Kasi mas pinili nilang iboto pa si Amy na alam naman nilang magpapahamak kay PBBM. No. So sa kanila, bahala na. We will cross the bridge when we get there. Pangit naman yung ganon. Diba? Sabi nga ni Ben Swarmer, si Wetwater to si Ben Swarmer. Sabi niya, I'm sorry, I am one of the Pinklawans who did not vote for Abalos and Pacquiao. I thought na sa 11 and 12 spot lang kasi Sinabam and Kiko. And I was afraid they might be dislodged by Abalos and Pacquiao. Sabi niya, kung binoto pala sila, baka wala sa Magic 12 si Camille at Amy. Totoo, wala talaga. Diba? Pero sabi niya, blame it to the surveys too. Yun ang problema ng mga masyadong nagpapaniwala sa survey. Diba? Like what happened to Marcoleta before. Noong panahon ng Uniteam, matras siya ng maaga. Dahil lagi siyang kulelat doon sa survey. Pero ngayon, nanalo siya. Diba? Kaya sabi ko sayang kung nagkaroon lang sana ng formal talks, 'di ba? Sa mga kakamping, etong sina Bam Aquino, si Kiko Pangilinan nag-reach out ng maayos dito sa admin, 'di ba? So malaking bagay sana na kahit na tumirada pa yung Solid North, namigay pa kay Amy ng more or less 2 million votes, malalaglag at malalaglag si Amy. Because the 13 million that Amy already got is already included the Solid North votes for Amy. Yan. Yung 13,258,708 na yan. Kasama na dyan. Lahat-lahatan na yan. Okay? So, ano bang sinasuggest dito? This coming 2028, possibility, walang maipang kandidato for continuity ang pamilya Marcos. Ayaw naman ni Irene ng politics, wala siyang karanasan doon. Diba? So, talagang tahimik lang. Sandro, hindi pa pwede. Kahit mag-senador, hindi pa pwede sa 2028. Kulang pa siya sa edad. So, anong sinasuggest dito? Para masiguro na hindi ma-demonize
hindi magwi-wheelchair si PBBM after ng termino niya, then option dito, isuportahan natin ang kabilang kampo. 'Di ba? Sabi nga, mahirap din naman yung pagiging purist. 'Di ba? Imbis na meron ng magandang opportunity, nawawala pa. Oh. 'Di ba? Yun lang yung naging kulang nung nakaraan. Walang maayos na na pag-reach out. Kasi kung meron po, well, di ba lamang na isabi ni PBBM yan kay Yusek Emerald, and then si Yusek Emerald naman na ipakiusap sa amin. Nakikiusap nga sila